Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa malaking sindikato ng pagdukot ng mga bata sa Southeast Asia, kabilang sa biktima ang anak ng pipinahandang suungin ang lahat ng balakid mabawi lang ang anak. Ang pelikulang ito ay ang Hong Kong action thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang The Furious. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang lugar sa Timog Silangang Asya, ang mamamahayag na si Mattia nag-iimbestiga sa pagkakawala ng mga bata na kagagawa ng grupong child trafficker sa kabila ng hiling ng kanyang asawa na umuwi na ito. Nahanap niya ang kuta ng child trafficker at natagpuan ang mga bata na sinusubukang maitakas, ngunit nakaharap niya ang mga bantay sa lugar na nauwi sa matinding labanan, subalit dumating ang leader ng child trafficker na si Paklang at ang kanang kamay na si Tak. Pinatay ng mga ito ang bata gamit ang pana maging ang mamamahayag ay nahuli. Makalipas ang ilang buwan, ang biyudong pipi na si Wang Wei na ang hanap buhay ay pagkukumpuni ng kahit anong bagay binisita ng kanyang anak na si Rainy mula China. Gusto ng bata manatili na lang sana roon upang makasama ang ama. Sa ibang bahagi ng lugar ang mamamahayag na si Navan nag-iimbestiga sa pagkawala ng asawa. Nakipagkita siya sa nakilala sa grupo ng mga kidnapper sa pagpapanggap na mayroon itong buyer ng mga bata upang personal na makaharap ang kanilang boss. Laganap ang pagkawala ng mga bata sa lugar na ipinag-alala ni Wang Wei para sa anak, pero wala siyang balak samahan ang anak umuwi sa China sa kabila ng mga hinihiling ni Rainy na gustong makasama ang ama. Nagalit ang bata na inakalang hindi siya mahal ng ama. Umalis ito sa pagupitan at nakasalubong ang isang batang lalaki na humihingi ng tulong na naaksidente ang kapatid. Ang humahabol na manggugupit hindi na nahanap ang bata, na ipinag-alala ni Wang Wei kaya nagmadali itong hinanap si Rainy kung saan dinukot ang kanyang anak ng mga nagpapanggap na magbabasura. Nang makita ni Wang ang kahinahinalang sasakyan na paalis hinabol niya ito hanggang sa maabutan at kinuha ang susi upang hindi makaalis. Subalit nakaharap niya ang mga mandurukot at dinala si Wang sa loob ng katabing gusali upang mailayo sa sasakyan. Pero mahusay rin pala si Wang Wei sa martial arts na nakipagsabayan sa kanila sa kabila ng pinagtutulungan siya, hanggang sa mapabagsak ang dalawang kidnapper at bumalik sa sasakyan para hanapin ang anak. Ngunit pilit pa rin siyang pinipigilan ng mga mandurukot, nang may hulog niya ang dumukot na tagpuan ni Wang na naroon nga ang kanyang anak subalit dumating pa ang isang kidnapper na nakaharap ulit sa labanan. Masyado itong malakas at napatalsik si Wang sa sasakyan habang napaandar na rin ng driver ang sasakyan at agad tumakas. Sinubukan pa rin itong habulin ni Wang Wei kahit na walang saplot sa paa, ngunit nabigo siyang mabawi ang anak matapos itong mabandol ng napadaang sasakyan dahilan ng tuluyan na siyang natakasan ng mga kidnapper. Matapos nito sumugod si Wang Wei sa presinto upang mag-report sa pagdukot sa anak. Hindi ito maintindihan ng nakausap na pulis dahilan ng nagalit si Wang kaya napasugod ang sarhento na si Yadong upang tulungan sana ito, subalit ang police captain pinigilan ang investigasyon dahil mayroon raw silang sinusunod na procedure. Umuwi na lang si Wang para maglinis ng katawan at mapahupa ang mga sugat na natamo sa laban. Ang sarhento sinusubukan namang alamin ang pagkatao nito pero wala silang makuha na kahit na anong pagkakakilanlan ni Wang na hinihinalang nagtatago sa batas. Matapos makapagpahinga ni Wang Wei na inaalala ang mga nangyari, naghanda na ito upang hanapin ang anak mula sa nakuha niyang palatandaan na marka ng Underground Fighting Club. Dumating din roon si Navan na ipapakilala ng kausap sa kanyang boss kung saan naroon ang mga kidnappers ng mga bata habang hinahanap sila ni Wang Wei. Sa loob nakilala na ni Navan ang boss na si Mr. Song para sa plano niyang kasunduan na bumili ng mga bata. Gamit ang nakatagong kamera palihim niyang kinukuhanan ang mga kaganapan upang magamit na ebidensya, ngunit muntikan nang hindi sila magkasundo ni Mr. Song sa usapan. Gayunpaman, tinanggap din nito ang alok habang si Wang Wei nakita na sa wakas ang dumukot sa anak. Nakaharap niya ulit ito at pinagtulungan siya doon na teritoryo ng mga kalaban, pero hindi rin masukat ang husay nito na walang ibang dahilan kundi mabawi ang anak mula sa child trafficker. Subalit nakatakas ang kidnapper at nag-anunsyo para sa ulo ni Wang sa malaking halaga. Nang malaman ni Mr. Song ang nangyari hinala niyang kasabwat si Havan sa kaguluhan dahilan ng masira ang kanyang mga plano. Sa labas pinagtulungan na naman si Wang Wei habang si Navan nakaharap rin ang mga tauhan ni Song sa silid. Sa kabila ng dami ng mga ito napabagsak ni Wang ang mga kalaban at tinugis ang dumukot sa anak ngunit dumating ang mga fighter at pinagtulungan ulit siya.
Buti na lang may dala itong martilyo upang labanan ang dami ng mga ito na nagawang mapabagsak sa kahinabol ang totoong pakay. Si Navan nakasagupa pa rin ang mga tauhan ni Song habang natakasan na naman si Wang Wei nang may dumating, pero nadamay ito sa laban ni Navan dahilan ng mahulog ang kidnapper na inakala ni Wang kabilang siya sa kanila. Agad kumuha ng mga ebidensya si Navan sa operasyon ng grupo, nakasunod din si Wang kung saan naglaban ang dalawa na parehong may husay na inakalang kasabwat ito, pero napagtanto ni Navan na iisa lang ang kanilang pakay kundi ang mga kidnappers na pareho silang may hinahanap. Samantala, si Mr. Song galit na galit sa tauhan na nagpahamak sa kanilang mga operasyon, pinanood niya sa anak ang pagpatay sa ama at isinama sa kulungan ng mga batang dinukot kabilang si Rainy na galit nang makita ang bata. Pinagtulungan nila ito pero may dumating na bantay para pigilan sila kaya sinubukang tumakas ni Rainy subalit nabigo ang anak ni Wang Wei. Sa ngayon ang dalawa nagtago na muna sa ligtas na lugar, may mga nakuhang video record si Navan sa organisasyon pero hindi kilala ni Wang Wei ang boss na dumukot sa anak. Ipinakita nito ang mga naipong ebidensya ng asawa na magtuturo kay Mr. Song na ang pinakamalaking child trafficker sa syudad. Ang rason lang din kaya inaalay ni Navan ang buhay sa napakadelikadong investigasyon ay para mahanap ang asawa. Dahil sa madalas na paglilipat ni Mr. Song ng mga bata hindi niya rin alam saan magsimula, nakita ni Wang ang mga larawan na may pagkakahalin tulad ng mga sasakyan, nang suriin ni Navan isa itong truck ng yelo na hinihinalang ginagamit ng sindikato sa pagdukot ng mga bata. Agad pinuntahan nila ang ice plant na nakita, hindi na makapaghintay si Wang Wei sa kabila ng panganib. Kumilos na ito agad nang magkahiwalay sila ng paghahanap. Pinigilan siya ng mga nakakita pero hindi ito nagpaawat, sa likuran naman dumaan si Navan at natagpuan ang kausap na nasa loob ng yelo, ngunit nahuli siya ng nagbabantay na anak ni Mr. Song na si Ho at nagkaharap sa laban. Nakasagupa naman ni Wang ang napakadaming mga bantay sa daraanan, ngunit nang mapabagsak niya ang lahat dumating si Mr. Song na may dalang baril at pinapaputukan ito. Umabot sila sa kinaroroonan ni Navan na may nakaharap na kalaban, nang punteryahin sila ni Mr. Song nagtulungan na ang dalawa at napabagsak ang child trafficker boss. Nagalit ang anak niyang si Ho at nagwala na pinagtulungan ng dalawang pigilan na sobrang lakas, nagawa nila itong mapabagsak ngunit bumangon pa ulit na lalong nagpahirap sa dalawa kung saan nahulog si Wang sa butas. Naroon ito sa dating pinagkulungan ng mga bata at nakita ang naiwang damit ng anak habang patuloy na napalaban si Navan ngunit hindi niya ito kinaya. Nang tatapusin siya ng kidnapper dumating si Wang Wei na galit sa ginawa nila sa anak, ibinuhos na nito ang lakas niya hanggang sa mapabagsak ang kidnapper pero hindi pa ito natatapos. Pinigilan na lang siya ni Navan na halos ayaw magpaawat dahil si Mr. Song lang ang tanging magtuturo sa kanila sa kinaroroonan. Samantala si Paklam kasalukuyang buntis ang asawa, nabalitaan nito mula sa police captain ang labanan sa factory ng kanyang biyenan kung saan hawak pala nila sa leeg ang pulis, galit na galit rin ang biyenan sa kaguluhang nangyayari sa kanilang factory. Ang dalawa tinuchurcher si Mr. Song upang magsalita sa pinagdalhan sa mga bata, pero muntikan ang ayaw magpaawat ni Wang sa galit kaya mahinahon itong kinausap ni Navan para ituro sa kanila ang lugar. Subalit nagmamatigas ang child trafficker at binanggit ang nangyari sa huling mamamahayag na nakialam sa kanilang operasyon, nakumpirma ni Navan na may kinalaman ito sa asawa kaya hindi niya na rin nakontrol ang sarili na i-torture si Mr. Song pero pinigilan siya ni Wang. Inamin ni Mr. Song na narinig niya lang ito sa tao sa snake pit kung saan kasalukuyang ikinukulong ang mga bata. Malabong makatakas sa lugar pero si Rainy naghanap ng paraan sa kabila ng pagpipigil ng bata dahil wala na itong mauuwian matapos patayin ang kanyang pamilya, ngunit ayaw magpaawat ni Rainy na makatakas sa lugar. Matapos umalis ng dalawa si Mr. Song sinubukan namang tumakas pero dumating ang kanyang boss upang panagutin sa kapalpakan, sa ngayon naroon na ang dalawa sa snake pit at naghanap ng ligtas na mapapasukan. Si Rainy muntikan ng mahuli sa pagtatangka, nang lumapit ang bantay lumaban ito at itinakas ang mga kasamahang bata. Nakapasok na din ang dalawa habang nagpadala ng mensahe si Navan sa social media upang ipakita ang lugar na kinaroroonan ng mga dinukot na bata. Ngunit ang mga batang sinusubukang tumakas na huli rin ng mga bantay na narinig ng dalawa. Kumalat agad ang video at maging ang mga pulis na panood ito habang nahuli ulit si Rainy ng mga bantay, pero dumating ang kanyang ama upang iligtas ang anak at nagkasama muli ang mag-ama. Subalit gustong iligtas ni Rainy ang mga kasamang bata na dinukot ng grupo,
Nagpaiwan na si Navan dahil tapos na ang trabaho ni Wang Wei habang sa labas nagkagulo na ng mapanood na doon nakakulong ang mga nawawalang anak, dumating ang mga pulis sa lugar para tumugon sa pangangidnap subalit ang captain pinigilan silang kumilos. Dumating din ang malaking grupo ng gang na ipinadala para protektahan ang mga kidnappers, hinayaan lang ito ng police captain na makapasok at walang ginawa pero nakita ng mag-ama ang pagdating ng gang at napagtanto ni Wang na hindi niya dapat iwanan si Navan na iniligtas ang mga bata. Muntika na itong mahuli sa loob pero nakahanap siya ng mapagtagwan, dumating naman si Wang upang tulungan ang kaibigan kasama ang anak na pinipigilan ng gang, nagtulungan ang dalawang harapin ang grupo sa matinding sagupaan hanggang sa mapabagsak ang lahat. Pagkatapos itinakas nila ang mga batang nakakulong sa pag-akyat sa itaas, dumating pa ang malaking grupo na pilit pinipigilan ng dalawa na makapasok. Wala na ring mapupuntahan ang mga bata sa tuktok ng gusali pero nakaisip sila ng paraan para makababa gamit ang mga kurtina. Sa kabila ng nakikita ng mamamayan ang nangyayari wala pa ring ginagawa ang kapitan ng pulis, isa-isa namang nakababa ang mga bata habang pilit pa rin pinipigilan ng dalawa ang gang na makapasok. Pero ang sarhento hindi na kayang tiisin na pinapanood lang ang nangyayari, kahit pinipigilan siya ng police captain na kumilos ginawa nito ang nararapat na magpatupad ng batas. Si Rainy ang sumunod na bumaba habang nakikipaglaban pa rin ang kanyang ama ngunit napunit ang tela na kinakapitan dahilan ng mahulog ito, buti na lang nasalo siya ng nagmamalasakit na mamamayan. Ang batang naiwan na huli ng leader ng gang, balak niya itong ihulog pero napigilan ni Yadong ang kriminal habang nailigtas naman ang kapulisan ang dalawa. Nalutas na ang misteryosong pagdukot sa mga bata sa syudad ngunit hindi pa rin matagpuan ni Navan ang asawa, dahil rin sa nangyari ipinatawag si Paklong ng Vienna na galit nang madiscover ang kanyang ilegal na ginagawa sa kanilang negosyo. Subalit sa kabila ng kahihiyang ginawa sa pamilya lumabas ang totoong kulay ni Paklong na hindi na ito makatao, pinatay niya ang lahat maging ang biyanan at walang pinapalampas na kahit isa na nagresulta ng mapatay rin nito ang sariling asawa matapos mawala sa sarili. Nasa presinto na din ngayon ang mga bata na sinundo ng mga magulang. Ang dalawa pansamantala namang ikinukulong ng otoridad habang si Hu buhay pa at natagpo ang patay na ang ama. Nang lumalim na ang gabi, dumating sa presinto si Paklong kasama ang tauhan na si Tak para patayin ang dalawa na sinisisi niya sa pagkawala ng pamilya. Pinatay ng tauhan nito ang mga nagbabantay na kapulisan sa marahas na paraan pero naalarma sila nang marinig ang mga putok ng baril. Ang dalawa sa kulungan nagtulungan rin na makatakas. Nakaharap naman ni Yadong ang kriminal at napigilan sa balak subalit dumating si Paklong kung saan hindi pinatawad ang pulis ng kriminal. Pagdating nila sa kulungan wala na ang mga bilanggo, nahanap ni Wang Wei ang anak ngunit nang palabas na sila nahuli ang mga ito ng psychopath na si Paklong at ng tauhan. Pinigilan ito ni Wang pero tinamaan ng pana ang kanyang anak kung saan napalaban ang dalawa sa mga kriminal na napakahusay rin sa martial arts. Subalit habang naglalaban ang apat dumating rin si Hu para ipaghiganti ang pagkamatay ng ama, wala itong kinakampihan lahat sila itinuturing niyang kalaban dahilan ng nagrambulan ang magkakabilang panig. Matinding nagkaharap ang mga ito sa labanan ngunit nahulog si Navan sa ibaba. Nakaharap niya sa matinding sagupaan si Tak habang di rin magpaawat ang tatlo sa walang katapusang laban. Ngunit na-discover ni Navan ang singsing ng asawa na nakaipak na napag-alamang ito ang pumatay. Sa kabila ng puro na ito sugat ginawa niya ang makakaya para mabawi ang singsing ng asawa, napabagsak rin si Wang Wei matapos mapagtulungan at ang dalawa ang naglaban pero nakakuha ng patalim si Paklong. Nang matagumpay na mabawi ni Navan ang singsing, isinakripisyo na din ito ang sariling buhay upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nang makita ito ni Wang agad siyang pinuntahan ng kaibigan habang tinapos rin ni Paklong si Hu na hindi mapatay-patay. Masaya nang bawian ng buhay si Navan na natagpuan na ang asawa mula sa singsing, agarang pinuntahan ni Wang ang anak na kasalukuyang hinahanap ni Paklong. Nang makita ang bata dumating ito at isinama ang kriminal sa pagkahulog sa napakataas na bintana, nakaligtas pa rin ang dalawa at patuloy na naglalaban sa gitna ng ulan. Nagawang makabawi ni Wang sa kriminal, ngunit hindi pa rin ito tumigil pero nadaig niya ulit ito at ibinuhos na ni Wang ang natitirang lakas pero pinigilan siya ng anak nang makita ang ama. Subalit bumangon pa ulit ang kriminal at ang bata ang pinupunterya kaya ipinangharang ni Wang ang sarili sa panggugulpi para protektahan ang anak. Tumulong na rin ang batang lalaki para iligtas si Wang na nawala ng malay sa panggugulpi. Bumangon pa ulit si Paklong na hindi pa rin tapos na balak ng harapin ng dalawang bata, pero matindi na pala ang tinamo nito sa ulo. Naalala niya ang anak at uuwi na sana hanggang sa bawian na rin ito ng buhay.
Isang buwan nang lumipas, sa tabing dagat ikinalat ni Wang Wei ang abo ni Navan sa pagbibigay karangalan sa kaibigan kasama ang pulis. At kasama na rin nila ngayon ang batang lalaki na nailigtas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!